At natahimik ang mga manunood at tinanong ni Garcia sa City Lord kung sino ang dumating at sabay sabi naman ng City Lord ito ay si Tai Feng Abdi, ang pinuno ng Shadow Iron Troop at tinanong niya si Tai Fengqing kung anong ibig niya sabihin. At sabay sabi ni Tai Fengqing Lord City Lord, pinaghihinalaan ko na ang batang ito ay nandaraya, hindi naman talaga siya Sail Master. At napatingin si Lei Ziyu Lanlot sa Hangul at dagdag pag nasabi ng Hangul ang batang ito ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng aming pangkat ng digmaan, isa lang siyang ordinaryong alipin, ang kanyang kapangyarihan ngayon ay dapat na isang ilusyon at tiyak na uminom siya ng isang uri ng gamot upang bigyan ng sarili ng pansamantalang lakas, hindi siya karapat-dapat na subukan sa pamamagitan ng tunggalian. At nagsalita si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya sa Hangul maaari ka bang makakuha ng lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang uri ng gamot, kung ito ay maaaring maging simple, ang mga kalye ay puno ng Sail Masters. At sabay sabi din ng Hangul sino ang nakakaalam kung gumamit ka ng hindi kilalang bawal at ang aking hinala ay hindi walang batayan at narinig ko na nagsagawa siya ng pananaliksik sa isang bagay na tinatawag na Star-Shattered Blood sa Sage Guild, na isang ipinagbabawal na geuma. At kinabahan si Allen sa mga sinabi ng Hangul at nagchichismisan ang mga nakarinig sa likod ni Allen at napalingon siya sa kasama niya mga alipin at sabay sabi sino ang nasabi sa niya at ang sagot naman ng iban alipin ay wala sila Alan. At dagdag pag nasabi ng Hangul maaaring ito ay nakarinig din ng mga miyembro ng team namin ng maraming chismis mula sa mga alipin na bigla siyang naging Sail Master. At nagsalita si Hager at sabay sabi niya sa Lord Taifeng, nakipaglaban lang ako kay Lei Shu. Natitiyak ko na ang kanyang lakas ay tiyak na hindi isang antas na maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-asa sa maling pananampalataya, masisiguro ko ito at bago pa siya matapos magsalita ay sinabihan siya ng Hangul ng alchemist ka lang, anong garantiya ng lakas mo? Ito ay isang bagay para sa Grey Rock City, wala itong kinalaman sa iyong Sage Guild. At sa aking palagay, bilang opisyal ng Akademya ng Militar ng Grey Rock City, ako dapat ang magsusubok kung talagang may kakayahan ng batang ito at hindi natin hahayaang sirain ng anumang sekta ang reputasyon ng Grey Rock City. At nainis si Lei Ziyu Lanlot sa mga sinasabi ng Hangul at sabay sabi niya puro kalokohan ang sinasabi ng lalaking ito. At napaisip ang City Lord sa mga sinabi ng Hangul at habang nag-iisip ang City Lord ay nagsalita si Garcia at sabay sabi niya Panginoon, kitang-kita sa lahat ang lakas ni Mr. Hager at napaka-credible ng kanyang mga pagsubok at bilang karagdagan sa nakaraang labanan, si Lei Ziyu ay nakakonsumo ng maraming lakas. Kung magpapatuloy ang kompetisyon, natatakot ako na ito ay hindi patas. At nagsalita ang City Lord at sabay sabi niya Miss Garcia, tama ka, ngunit ito ay nauugnay sa reputasyon ng Grey Rock City, kaya dapat talaga tayong magpatuloy ng may pag-iingat. Sumasang-ayon ako kay Tai Fengqing at biglang natahimik si Garcia. At tuwang-tuwa ang Hangul dahil sumang-ayon ng City Lord at sabay sabi niya ang Panginoon ng lungsod ay matalino at nagulat si Lei Ziyu Lanlot dahil mapaniwala ng Hangul ang City Lord. At sinabihan siya ng City Lord ng Lei Ziyu kung nakaramdam ka ng pagod, ang pagsubok sa tunggalian ay maaaring maghintay hanggang sa susunod at bumalik ka muna sa trabaho at kanselahin ang pagsubok ngayon. At nainis si Lei Ziyu Lanlot at pinagpapawisan at sabay sabi niya ito ay sadyang hindi makatwiran at ang mga bastard na yun mula sa Shadow Iron Group ay malinaw na isang hakbang na lang mula sa tagumpay. At si Rudolph, isang makapangyarihang tao na nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling kapakanan, ay nag-iingat na ngayon sa akin, ang susunod na kahilingan para sa pagsubok sa pamamagitan ng tunggalian ay maaaring malayo at hindi maaaring isuko ang pagkakataong ito. At sinabihan ni Lei Ziyu ang City Lord na bigyan siya ng 2 oras para mabawi ang lakas ko at maaari akong makipag-showdown sa opisyal ng militar na ito, isang showdown. At tuwang-tuwa sabi ng Hangul 1 hour ka lang at hindi ka makaalis sa venue, magpahinga ka na lang dito. At sumasang-ayon naman ang City Lord sa sinabi ni Lei Ziyu Lanlot, at sabay sabi niya ang iyong pagsubok sa tunggalian ay magpapatuloy sa loob ng 1 oras. At makikita na gulong-gulo na ang isip ni Allen at ang mga kasama niya at sabay sabi niya paanong naging ganito. At sa gitna ng arena makikita nagpapahinga si Lei Ziyu para makabawi ng lakas at sa gilid niya makikita ang mga Hangul. At nagsalita si Roy at sabay sabi niya tingnan mo siya at paano ka mamamatay.
At bumaba si Garcia at tinawag si Lei Ziyu at gumamit si Lei Ziyu Lanlot ng macro sound transmission at tinawag niya si Ms. Fina Garcia at napasabi si Garcia na ito ay macro sound transmission. At sinabihan siya ni Lei Ziyu ng first level Holy Seal lang ang meron ako, tulad ng sinabi mo. Ang labanan na ngayon ay talagang naubos ang aking lakas. Halos imposible na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa susunod. At higit pa rito, ang kalaban ay isang third-level combat skill na Seal Master. At sabay sabi din ni Garcia kaya ano ang iyong gagawin? At ang sabi naman ni Lei Ziyu pahiram sa akin ang kapangyarihan ng Holy Seal kung handa ka pa ring tulungan ako. Sa pahiram sa akin ng iyong lakas, maaaring ito ay psychic transmission. At napasabi si Garcia ng iyon ay isang advanced na Seikiko na kasanayan na nangangailangan sa amin na magtulungan at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot alam mo ba? At sabay sabi din ni Garcia maaari kong subukan ngunit maituturing ba yun bilang pagdaraya at sabay sabi ni Lei Ziyu ano sa tingin mo? At pinahiram na nga ni Garcia ang kanyang lakas at sabay sabi niya kay Lei Ziyu ang laban na ito ay hindi patas sa iyo at tinulungan kita sa pagkakataong ito. Mangyaring gantihan mo ako ng mabuti pagkatapos nito. At nagpapasalamat si Lei Ziyu sa pagtulong ni Garcia sa kanyang. At nagsalita ang katabi ng pinuno Shadow Iron at sabay sabi niya anong ang ginagawa ng babaeng yun at nanong tinanong ni Roy kung sino ang babae. At sabay sabi din ng mga alipin napakagandang babae, bakit doon din nakaupo ang taong yun hindi kaya may gusto siya kay Lei Ziyu, at Xiaomi. Ang kapatid mong si Ziyu ay aagawin at pinagtatawanan nila si Xiaomi sinabi niya na mali ang iniisip nila. At nagpatuloy ang ginagawa nila Lei Ziyu at Garcia ng paghihilam ng lakas at tinawag ni Lei Ziyu si Miss Garcia at sabay sabi niya ang iyong mga kasanayan sa pagmamanipula ng Seikiko ay napakahusay. At sabay sabi ni Garcia nagsusumikap ako at sabay sabi din ni Lei Ziyu lumipas ang 40 minuto at napakaliit ng kapangyarihang ipinadala mo sa akin. At ang sabi naman ni Garcia ang paghahatid ng Seikiko ay hindi isang simpleng bagay. At sabay sabi ni Lei Ziyu kalimutan mo na ito ang mga duwag na yon mula sa Shadow Iron Core, na orihinal na nag-iisip na bigyan ka ng mas maraming oras upang umangkop, ay binigyan lamang ako ng 1 oras. At sabay sabi ni Garcia ayos na ba ito at nagtaka siya dahil ang katawan ay niya ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng tagumpay sa mga kasanayan sa labanan. At tumayo si Lei Ziyu at tinawag niya si Xiaomi na maaari ka bang lumapit at bigyan ako ng ilang mga pag-click at pagkatapos ay gumamit ng natural na pagliko at pagmamasahe ni Xiaomi upang maibalik ang iyong lakas. At sabay sabi ni Garcia ano ang pakiramdam nito at agad naman pumunta si Xiaomi kay Lei Ziyu at binasahe niya si Lei Ziyu at napasabi si Lei Ziyu ng anong ginagawa mo bakit ang bayolente sa pagkakataong ito. At nagtaka si Garcia kung ano ang ginagawa nila at napasabi ang City Lord ng sa oras na ito, mayroon ka pa ring paglilibang upang tamasahin ang mahusay na pangangalagang pangkalusugan, ikaw ay talagang bata at may pangako at sumang-ayon naman ang alalay na City Lord. At napasabi din ng Hangul ng anong uri ng eroplano ang ginagawa ng lalaking ito. At natapos na sa paghihilot si Xiaomi tumayo na si Lei Ziyu at sabay sabi niya okay, handa na ang lahat. At sabay sabi din ni Garcia okay lang ba talaga bakit hindi maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon upang kunin ang pagtatasa. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot di bale, kaya ko pa namang subukan at kung sinuswerte ako, siguro okay lang ako at pinulot na niya ang kanyang sandata na sira. At tinutok niya sa Hangul at sabay sabi niya upang subukan ng aking lakas magsimula ngayon. At sabay sabi din ng Hangul mayroon kang 5 minutong natitira. At sabay sabi ni Lei Ziyu hindi ko na kailangan at hindi na ako makapaghintay na bugbugin ka. At natahimik ang Hangul at sabay sabi sa totoo na ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. At tumayo na nga ang Hangul at sabay sabi huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapakita ng awa sa iyo at lumapit na nga siya. At makikita si Allen takot na takot sa mangyayari kay Lei Ziyu at napasabi din ng mga alipin ng ang lalaking iyon ay may hawak na malaking espada at si Lei Ziyu ay may hawak na sirang kutsilyo, paano mo siya lalabanan? At sabay sabi ni Lei Ziyu ang 3 antas ng banal na selyo ay ang watershed sa lakas ng Holy Seal Master, ang kakayahang ay maabot ang antas na ito ay itinuturing na kabilang sa mga malakas, at hindi dapat maliitin metaporo bukod pa rito.
Wala na akong gaanong kapangyarihan sa Holy Seal ngayon kaya wala akong choice kundi gawin ang aking makakaya at nilagyan na nga niya ulit ng aura ang kanyang sandata na sira at iwinasiwas niya at may lumabas na usok at may bigla siyang ininom. At nainis ang Hangul at sabay sabi labanan mo ba ako sa sirang talam na yan? At sayang ang oras sa paghihintay na mabawi mo ang iyong stamina. At sumugod na nga siya kay Lei Ziyu at nakaiwas naman si Lei Ziyu sa pag-atake ng Hangul at sinundan agad ng Hangul ang kanyang atake pero madali lang nakaiwas si Lei Ziyu sa sunod-sunod na atake ng Hangul. At nainis nga ang Hangul dahil parating na iiwasan ni Lei Ziyu ang kanyang atake kaya gumamit na siya ng kanyang skills ng Wolf Moon Slash at bago pang tumama ang atake ng Hangul at gumamit din siya ng kanyang skills na Combat Art Air Palm at dahil sa paggamit ni Lei Ziyu sa kanyang skill at matagumpay niya na bigila ang atake at bigla niya inatake ang Hangul at nakaiwas din ang Hangul at hinabol ng Hangul si Lei Ziyu at nagpakawalan siya ng marami atake kay Lei Ziyu at matalilang nakaiwas si Lei Ziyu sa mga atake ng Hangul at napasabi ang Hangul ng may isang bagay tungkol sa pagiging confrontational sa akin. At habang nanunood ang City Lord sa laban nila Lei Ziyu Tai Fengqing at napasabi siya ng si Lanlot, ang brat, ay walang laban kay Tai Fengqing at patuloy na tumatakas. At sabay sabi din na kanyang alalay tila naubos lahat ng lakas niya. At habang pinagmamasdan ni Garcia at ni Xiaomi ang laban ay may biglang tumama na kuryente sa likod nila dalawa at napasabi sila dalawa ng napakalakas ng static na kuryente. At napalingon silang dalawa kung saan nagpula ang kuryente at napasabi si Garcia nang tila naging tuyo ang hangin mula ngayon, at nabuo ang static na kuryente at magkunwaring maunlad ito. At sabay sabi din ni Xiaomi uulan ba? Halatang maaraw ngayon at sabay sabi ni Garcia hindi natural ang maunlad na yan at makikita patuloy inaatake ng Hangul si Lei Ziyu at patuloy din naiiwas ni Lei Ziyu ang atake ng Hangul at huminto ang Hangul sa pag-atake kay Lei Ziyu at tumigil din siya sa pagtakbo. At sabay sabi ng Hangul napaka-flexible, bagamat mas mabagal ang iyong bilis kaysa sa akin, maaari mong iwasan ang aking mga pag-atake ng mahusay at ngunit ang alam mo lang ay umiwas, kung tutuusin, wala kang lakas para labanan ako. At sabay sabi din ni Lei Ziyu oo, hindi sapat ang sarili kong lakas para harapin ka ng direkta kinailangan nating umasa sa kapangyarihan ng kalikasan at sinimulan nang ganin niya inactivate ang kanyang ginawang formation na Thunder Eren at nagulat ang Hangul. At nagulat ang City Lord at ang mga alipin at si Allen sa ginawa pag-activate ni Lei Ziyu Lanlot sa isang malaking formation na ginawa ni Lei Ziyu. At napasabi din si Garcia ng kaya ayon, hindi naman ako tumatakas kanina, nagse-set up ako ng formation, at sabay sabi ni gamitin ang iyong natitirang kapangyarihan upang magtipo ng mas makapangyarihang puwersa ng kalikasan. Gamitin ang Thunder Summoning Array para magpatawag ng malakas na pag-atake ng kulog. At napasigaw ang Hangul ng hindi, imposible, isa ka lang first level Sail Master. At dagdag pag sinabi ni Lei Ziyu gagamitin ko ang trick na ito para magpasya sa kalalabasan sa iyo ng malakas na kulog. At inatake nga ni Lei Ziyu ang Hangul ng kanyang Thunder Eren at buong-buo nasa loob ng Hangul ang atake ni Lei Ziyu at nagbigay ng malaking butas ang ginawa pag-atake ni Lei Ziyu at hingal na hingal siya sa kanyang pinakawalan ng malakas na atake at napasabi siya ng ang gayuman ng hininga ng dragon ay nagpapalakas sa aking pangunawa sa kapangyarihan ng kalikasan, na nagpapahintulot sa akin na mapawi ang mas malakas na kulog. Ngunit halos maubos lahat ng lakas na natitira ko at nagawa ka bang talunin siya? At makikita sa malaking butas ang katawan ng Hangul na hindi gumagalaw. At gulat na gulat ang City Lord at parang malaglag na ang kanyang panga sa sobrang gulat. At napasabi ang kanyang alalay ng mukhang tapos na ito laban nato. At sabay sabi din ni Garcia kamanghamanghang at ngayon hindi ko na maisip ang lakas mo Lei Ziyu. At sabay sabi din ni Xiaomi nanalo ba si Lei Ziyu? At nainis si Lei Ziyu dahil hindi sapat ang kanyang pag-atake sa Hangul dahil nagawa pa ng Hangul na mga tayo. At sabay sabi ng Hangul anong sorpresa mayroon ka talagang ganitong uri ng kapangyarihan. At gulat na gulat si Garcia at si Xiaomi at ang mga alipin at si Allen at tuwang-tuwa din ang City Lord at ang Shadow Iron. At sabay sabi ng Hangul kung hindi ko ginamit ang panlilinlang na ito, natatakot ako na hindi ko na kaya lumaban. At pinalabas na nga niya ang kanyang tinatago alas na Wolf Gist Manifestation. At gulat na gulat si Lei Ziyu at kinabahan dahil may espiritu ang kanyang nakalaban at napasabi siya ng ang lalaking ito, kayang gawin ito.
At sabay sabi ng Hangul isa itong espiritu ng lobo na kayang lumunok ng kapangyarihan. At kung hindi lang nilalamon ng espiritu ng lobo ang bahagi ng kapangyarihan ni Luolei ngayon, natalo na ako sa iyo. Kung maaari mo akong itulak sa puntong ito, kinikilala ko ang iyong lakas. Ngunit hindi ka makakakuha ng pangalawang pagkakataon at sumugod siya agad kay Lei Ziyu at tumama ang kanyang atake kay Lei Ziyu dahil sa sobrang bilis niya gumalaw at gulat na gulat sila Allen dahil sa sobrang bilis ng Hangul at tumilapon nga si Lei Ziyu at bumagsak siya. At sobrang saya ng Hangul dahil hindi nagawa ni Lei Ziyu na makaiwas dahil sa sobrang bilis niya at sabay sabi niya kahit anong lakas mo pa, lahat sila ay kakainin ng espiritu ng lobo at magiging aking lakas at sabay tawa. At nahihirapan na nga si Lei Ziyu na lumaban sa Hangul at sabay sabi niya ang huling bit ng kapangyarihan ay inalis na, at ang Thunder Calling Array ay hindi na magagamit at ang Holy Combat Technique ay isang combat technique na nagtatak sa isang partikular na kapangyarihan sa loob ng katawan ng isang tao para sa sariling gamit. Ito ay isang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban na nilikha ng bastos na si Riba dito ko talaga nakilala. At nagsalita ang Hangul at sabay sabi susunod, sundan ng pag-ungol ng lobo at malipol, Lei Ziyu Lanlot. At pinipilit na tumayo ni Lei Ziyu at sabay sabi niya kahit naiwasan ko ang galaw na ito, may pagpapatuloy ko pa ba ang kasalukuyang laban nato at sa hina ng katawan ko. At sinira ni Shinra ang katawan, at isang pamamaraan na nagbibigay daan sa katawan na matemper sa limitasyon at pagkatapos ay masira ni Riba at isa kang demonyo. At umatake na nga ang Hangul at sabay sabi niya pumunta sa impyerno. At sabay sabi din ni Lei Ziyu pero mas malupit ako sa'yo. At malalampasan talaga kita, at tumama na nga ang atake sa kanya at gulat na gulat si Xiaomi dahil buong-buo nataman si Lei Ziyu at naapektuhan ang mga manunood ng malakas na aura na tumama sa kanila at naghanda ng panangga si Garcia para hindi sila matamaan ng aura ng atake ng Hangul. At pagkahupan ng malakas na atake at natanggal na ang mga usok ay makikita sa loob ng arena na si Lei Ziyu at hindi man lang nasaktan sa lakas ng atake Hangul dahil nagawa ninyang maging pangalawang antas ng banal na selyo at nagamit niya ang Divine Thunderung para maging panangga at sabay sabi niya gaya ng inaasahan ko, tama ang taya ko, na magagawa ko maging pangalawang antas ng banal na selyo.